Yan ang magandang araw sa atin mga winding. So mayroon tayong gagawin dito, isang induction cooker na dual brand. So ang kumplina nito ng may-ari mga winding ay hindi daw siya makaluto. So sabi ng may-ari may power naman pero hindi daw siya makaluto. So yan ang ating alamin mga winding. So saksak muna natin. So tingnan natin kung ano ang naging problema. So yan, ay power na. So may lumabas. So i-power on natin. So tingnan natin 00. Ano ba? Wala, meron ka na. Tapos function natin. So mandar na yung pan. Ayun, ang naging problema pala niya mga winding. May error pala ito mga winding. So EO error. So hindi rin may init. Ayan o. Kahit anong lagay ng kaldero natin dyan, hindi siguro talaga mag-iinit yan. Talagang hindi mag-iinit yung makwending. So ayan makwending. So patayin na natin at tingnan natin yung kanyang loob at buksan natin. Ayan o. Lumalabas talaga. So off na natin. Tapos unplug natin at bubuksan na natin yan makwending. So ayun na mga ka-winding, so nabuksan na natin mga ka-winding. So ito na yung kanyang board. So ayan. So ito mga ka-winding, mayroon agad tayong napansin dito mga ka-winding, yung kanyang dito sa kanyang board. So nakikita nyo ba ka-winding? So ano ang napapansin nyo diyan? Baka ito na baka ito na ang kanyang dahilan kaya nag-error siya. So ayan. So dito, malinis naman yung kanyang ano. So yan, pag pansinin nyo mga winding, so hindi nyo mapapansin yan kung alin dyan ang may diferensya. Diba? Pag titingnan mo, hindi mo siya mahalata na may diferensya na itong kanyang mga piyesa dito. So ayan, kita nyo ba winding kung alin dyan? So ito lang yan mga winding, baka ito ang naging problema dyan. Ito mga winding, kita nyo yan, diba? Buntis na yan mga winding, bukol na yan. So yan po yung yan po ay capacitor yan mga winding. Ayan for UF, tapos ito capacitor din ito, pero mababang value lang ito. So ito mga winding, so try natin palitan yan. Baka yan ang naging dahilan kaya nag-error siya at hindi siya makaluto. So ayan, at tanggalin na natin yan mga winding at i-checkin natin yan mga winding. So tatanggalin ko lang itong kanyang mga tornilyo. Ayan So ito i-checkin natin at saka itong dalawa. Tapos dito sa parting dito, so wala naman ako nakitang na medyo may kinalawang. So okay naman yan. So itong IGBT niyan, okay yung IGBT niyan at saka yung diode. So yan, okay yan kasi hindi magpa-power yan kung ito'y sira. So kaya nagkaroon lang siya ng error kasi meron siyang parts na dinidetect na nagkakaroon siya ng error. Ayan. So baklasin ko lang yung board. Ayan, tanggalin lang natin mag-winding yung kanyang itong capacitor. So check natin kung siya ay sira na ba o mababa na. So bagong-bago pa yung board niya mga winding, wala pang history ng repair, tayo pa lang nakaka-repair nito. Ayan, so ayan. Sabi ko na mga winding, di ba kita nyo na mga winding? So putok na dito sa ilalim, ayan Yan ang sinasabi ko mga winding, di ba? May crack na Kita nyo yung winding. So dito pa lang sa ibabaw, pag nakita nyo yung hindi kaya-aya, alam nyo na agad ang sira nyan. So ayan lumubo na yan. Ayan, ito ang dahilan yan mga winding kaya nag-i-error siya. Ayan yan ang masaklap. So diba, so hindi tayo nagkamali mga winding ng analyze ng ating pagtingin ng sira ng ating ginagawa. So ayan mga winding
Ito ang dahilan kaya nag-error siya. So itong isa, so plain pa naman tong isa niya, so mababang value lang yan. So okay naman. Itong mga winding, itong mga ganito, pag wala naman kayong makuhang ganito na capacitor niya, pwede naman yung yung ginagamit sa pang electric fan, pwede yun. Pwede natin yung pang replacement. Kaso lang pagkakaiba nila, ito ay mayroong pin yung paa. So pwede namang hinangin yun, kaso lang nasa loob. Kaya ng diskarte kung anong gawin pwede yung paraan. So sa mga electric fan, pwede ito i-apply sa ganito. Pero kung meron naman kayong ganito mga winding, so pwede naman ikabit. So maraming nakukuha nito mga winding. Kadalasan meron nito sa mga board ng aircon, kahit anong board, basta makita kayo na may ganitong naka-design na ganitong kapasitor niya, pwede yun. Mas maganda. Kasi pag sa electric fan ang ikabit natin, alanganin, hindi natin ma-apex ng huslo doon. So ayan kumbaga wasak na talaga sa ilalim siya pumutok, tapos dito bumukol siya ng kaunti, pero pag tiningnan mo maigi hindi mo siya mahalata. Pero pag kabisado mo yung ganitong induction motor ng sira, ay alam mo na agad kung alin yung sira. So ayan, so ganun lang pagtingin ng ganitong mga winding ng induction cooker. Pag wala siyang power naman, ang tinatamaan lagi niyan itong diode rectifier diode niya, at saka yung kanyang IGBT MOSFET pag walang power. So pag mayroong power naman siya at may error siya ng iba, so dito lang yan sa kanyang paikot-ikot lang ang nagiging sira niyan. Kailangan matyaga lang po kayo hanapin yung kanyang sira. Pag hindi nyo pa kabisado, pero pag kabisado nyo na, alam nyo na yan. Pero ito para lang ito sa mga, itong video na ito ay para lang ito sa mga nag-umpisa pa lang, pero sa mga dating technician na, so alam na nila ito mga kawinding. So mga kawinding, so maghanap lang ako nito kahit segunda mano, maghanap lang ako na kung merong tayong makuha ng ganito. So bago tayo maghanap mga kawinding, ay ito i-tester muna natin. So i-test muna natin siya. So set lang natin sa microfarad. Yan. Kung siya ba ay may laman, so tingnan natin. So, tingnan natin. Ayan. Hindi ata kita sa camera. Medyo malayo. Ayan, tayo lang natin. So, wala na talaga mga kawinding, Point 2 na lang yung kanyang laman. So, pero nakalagay dito niyan, 4UF. Ayan, 4UF. Kita nyo ba? Ayan, 4UF yan mga kawinding. Ayan, blurred lang. So, nandito yan sa gilid. Ayan, nalagay. Ayusin natin para makita. Ayan. Focus. Ayan 4UF. Ayan. So hanap lang ako mga kawinding na pamalit dyan. So ayan. Tingnan natin kung kung ito lang ba ang naging sira niya. So hanap lang ako mga kawinding sa mga parts ng mga board. So maghanap lang tayo. So ayan mga kawinding. So nakakuha na ako ng ng ito, segunda mano. So 5UF yung nakuha ko. Ayan 5UF. Bakit blurred na naman? So ayan 5UF. So ayan. So testing natin kung pasok ba siya sa kanyang kinakailangan. So tester natin ito. So tayo lang natin. Ayun 4.4. So okay pa ito mga kawinding. Pasok pa itong nakuha nating capacitor. So ito wala na talaga to, ayun So tabi na natin yan at isalpak na natin to. So ayan mga kawinding umitim talaga ito. Kung lagayan niya umitim. So mga kawinding, so isalpak na natin to dito. Kasya kaya? Ang problema kung hindi kasya. Kasi mas malaki itong nakuha ko. Ayun, kasya. Ayan, pwede. Ayan, hinangin na natin. Ayan, hinangin na natin. Ay, lumabas. So, hawakan muna natin. Ayan. Kapitin na natin. Ayan. Hinangin na
natin mga winding at ayan, isalpak natin. Ayan, so balik lang natin yung kanyang mga tornilyo. Sintro lang natin to. Ayan, yan siguro yan. Sana yung ating tornilyo. Tornilyo muna natin para hindi siya gumalaw. Ayan. Ayan mga ka-winding, kung bago lang pa kayo sa aking channel at kayo napadaan lang, so please subscribe na lang mga ka-winding para tayo makatulong sa iba, at huwag niyo rin kalimutan i-share sa iba mga ka-winding yung ating video. Ayan, malaking tulong na po sa inyo yan sa akin mga ka-winding, at huwag na rin pa-skip ng ating mga ads. So ito nilo lang natin itong mga ka-winding. Ayan. Uy, bangka. Okay, masabit kabila. Parang mali ata yung tornilyong na ilagay ko pati ito yung malaki, hindi ito dito, iba ito. Yung pala sa cover yun. So yan, okay na. Ating na tornilyo na natin lahat. Tapos lagay lang natin tong pinaka ano niya, functional, yung mga functional niya. Ayan, lagay na natin. So wala ba tayo nakalimutan? Baka may nakalimutan tayo. So usog natin konti. So tingnan natin kung siya mag-i-error pa rin. So itornilyo na natin diretso. Ay, wala na pala itong dikit, sira na rin pala ito. Dinikit na lang pala ito. Pinaka ano niya. So mamaya na natin ilagay. Ganyan natin para matesting natin yung ano nangyari dito. Didikit na lang pala ito ng ano, mayari na ito. Yan na pala itong pandikit. So tornilyo ko muna mga ka-winding. So yun na mga ka-winding, so i-plaster na natin. So saksak na natin mga ka-winding kung siya ba ay okay na. Tingnan natin kung siya ay mag-i-error pa rin ba. Ayun mga ka-winding, so tumunog na. So power on natin. Ayun, 00 function. Yan. So mayroon pa rin siyang error mga ka-winding. Ito natin nalagyan ng kaldero kasi walang kaldero, kasi mag-iinit. Ayun, okay na siya mga-winding. So wala na yung error. So hindi na, wala nang error mga-winding. So ulitin natin. So, mainit na yung kaldero. Ayun mainit na So para makita nyo, lagyan ko muna ng tubig. So wait lang mga-winding.
Kasi pag walang kaldero yan, mag-i-error din yan. So, wait lang mga ka-winding. So, kuha lang tayo ng tubig. So, ayun naman ka-winding. So, kumuha na ako ng tubig. So, ayun, nilagyan natin ng tubig. Kasi para hindi sira yung ating kasirula. So, ngayon mga ka-winding. So, isaksak natin ulit. Ayun, sinaksak na natin. So, pag pina-on natin yung mga ka-winding, mag-i-error pa uli yan. So, mandar na yung pan. So, tingnan natin kung mag-i-error. I-function natin. Ayan. O, error siya, diba? Kasi nag-error na yan at wala pang kaldero. Pag nilagay natin yung kaldero, ayan, mawawala yan siya. So, ayan, diba? So, nakalagay na 1, 2. So, wala na yung ating error mga ka-winding. So, naging problema talaga yung kanyang itong capacitor. So, ayun mga ka-winding, umusok na. So, kita nyo ba ka-winding? Ayan. O, umusok na. So, ibig sabihin mga ka-winding, functional na itong ating induction cooker. At umiinit na siya. So, yun na magbago. So, ayun mga ka-winding. So, hanggang dito na lang po ang ating video. So, kung bago lang po kayo sa aking channel, so please subscribe at mahit ng notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So, ayun mga ka-winding, God bless all natin mga ka-winding. So, bye bye na po. So, ang bilis lang kumulo mga ka-winding. So, patayin muna natin. Ayan, ang bilis uminit. So, ang bilis. So, ipapakuha na natin ito sa mayari. Ayan o, umusok-usok.